So, therefore, we are buried with him by baptism into death. But like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. We also should walk in newness of life. Another verse, 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:21, for even hereunto were ye called, because Christ also hath suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Tonight, let's talk about the way Christians ought to walk. Let's po pamagat ang mensahe natin sa Kristo. The way Christians ought to walk. Paraan ang paglakad ng isang Kristiyano. Una sa lahat, ngayon po natin nakasaad sa Galatia 5, verse 16 and 25. The way Christians ought to walk, paano po lalakad ng isang Kristiyano? Galatians 5:16. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Verse 25. 5:25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, paano po ang tamang paglakad ng isang Kristiyano? It is walking, walking in the Spirit. So, in contrast to the carnal mind, ang carnal mind po mga fleshly thoughts, or worldly things, kanyang nasa sa isipan. Sa isang spiritual, kailangan he minds what? He minds spiritual things. Oh, that is what we mean by walking in the Spirit. So, yung mga fleshly, umawaksin na po natin yan, bilang mga Christian. Yun din ang sinasabayunan ng Romans 6:4, Not only that we need to walk in the Spirit, according to Romans 6:4, we ought to walk in the newness of life. So, bilang meron ng Espiritu ng Diyos, meron ng Espiritu ng Diyos, he needs to walk in the Spirit. Paano ba lumalakad ng isang meron ng Espiritu ng Diyos? He walks in the newness. He walks in the newness of life, sa kabaguhan ng buhay. Yun nangyari sa loob, lalabas yan sa labas. Yung pagbabago na nagsimula sa loob, whether you like it or not, it will manifest. Pero kung pilit mo lang nire-reform yung outside, na walang nangyari sa loob, hindi mo tatagal, magmamanifest na hindi talaga ito. Kahit pilitin ng isang tao na pag-asta ng Kristiyano, hindi talaga makakatago din ng Kristiyano. Pero sa tunay ng Kristiyano, kahit hindi niya pilitin ang pagbabago sa sarili, pero kung meron ng naunang pagbabago sa loob, nagkaroon siya ng bagong manikasan, lalabas siya ang pilitin. Example po niya, isang bangkay na may katabi niyo at borbuhan. Ayan ang napakagandang make-up, parang tutulog lang, Ano ba yung patay parang tutulog? Parang matutulog. Kala mo, buhay. Pero, David itself, kabayaan mo lang yan. Makikita nyo, di ba? Hindi magkatagal. Trabaho pa rin yan. Kapalis din niya ng bahay na lumang-luma na puro amag na pinahanay. Kahit tinturahan mo ng tinturahan niya,
maaaring napakaganda ng itsura niya sa labas. Pero hindi may tatago na pumapak ka dyan. Di pala yan, hindi naglulusot yung paa mo dahil ano na pala, napakarupok na naman. So, pagkatao po ay nagkaroon ng pagbabago sa loob, meaning nagkaroon siya ng bagong kalikasan, nagkaroon siya ng Spirit, Holy Spirit, ano? Magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Sabi sa 1 Corinthians 5:17 at 2 Corinthians 5:17 natin, and man, in Christ, He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, hindi lamang yung status, yung position ng tao nagkakaroon sa harapan ng Diyos. Pati sa kanyang buhay, nagkakaroon ng pagbabago, changes. Sa mga sagad sa bisyo, madali pa po na yan eh. Pagka na-born again ng tao, nakikita yan, nakawala yan. Nakikita yan. So, dati, you are habitually drunk, nakawala na yan. Hindi ka na nagiging lasero. Kung mayroon ka namang bisyo, sugarol ka, kita mo, hindi magandang testimony yung pagiging sugarol. Kasi, parang hindi mo niyaasa sa bitang buhay mo, sugarol ka, diba? Tawag sa sugarol, parang chance, niyaasa mo sa chance, swerte ang buhay ko, parang walang Diyos. Diba? Hindi naman tayo umaasa sa chance ng ating buhay. Dito na sa kapapala ng Panginoon, o pabor ng Diyos sa ating buhay. At yan ang pumapatay sa initiative ng tao. At meron pong verse sa Proverbs na sabi doon, huwag mong kakainin ang pagkain ng mahirap, sinabi ng mahirap. Sabihin, diba, usually, sino ba na-exploit ko daw? May mga mahirap. Pananamantala yun eh, tinatakaw mo eh. Diba? Tinakaw mo siya, may kaya ng 20 pesos, mananalo ng 700 million. Peso nang tikaw ka niya, pero hindi nare-realize na tumatay na the earth is 1 to 28 million. So, kailangan niyang tumaya ng 28 million times para kumama. What's your chance na habang buhay ka ng tumaya, hindi ka aabot ng 28 million times? Sabi niya, hindi ka talaga. Diba? Kala nila nakatulong sila sa mahirap, pero actually the poor are being taken advantage. Supposed to be, bumili mo ng kalahating kilong bigas yun eh. Diba? Pero naisip ng isugal ka kasi nagkambaka sa mali. So that's taking bread from the mouth of the poor. Doon mo nila tinapay ng pila. So kung dati ka ganyan, ilang Kristiyano na ito ang mangyayari sa iyo. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong paglakad. You will walk in the newness of life. Maganda po na, alam ko po, ito po pagbabago na kahit hindi mo pilitin. Darating na rin sa iyo. Ikaw na lang ang tatabangan eh. Diba? Ikaw na lang ang tatabangan sa kanyang activity. Dahil, di mo alam, basta nangyayari sa iyo. Dati gusto mo ngayon, ayaw mo na. Ang nangyari, nagkaroon ka ng change of nature. Pero kung wala yung change of nature, wala, ang hirap tanggalin niya, hindi ako wala. Pero kung nagkaroon na ng change of nature, unti-unti, nawawala yan, Although, siguro, meron mga times na, meron mga individual Christians na, siguro, hirap na hirap, ang tagal mawala sa kanila, pero, sinasabi lamang natin doon, wala na yung kanyang appetite, wala na doon yung kanyang appetite. Lalo muna, may appetite pa siya rin eh. Kung pagka ngayon, nagagawa niya na lang yun out of weakness or gulas, pero hindi na talaga yun ang kanyang way of life. Hindi na yun ang way of life. Kahit basahin po natin sa mga confession of faith, mga Baptist forefathers natin, kanilang mga po kasi mga sinuunang Baptist, mga Puritan yan eh. Hindi sila involved sa mga dancing. Bakit? Although meron mga dancing na hindi ka naman magiging malaswa sa dance ay folk dance eh.
Di ba? Folk dance usually naman, pasasaya lang naman dahil sa harvest. Pero, basically, dance is sensual. Ano ba yun? Naintindihan mo yung nasabi ko? Dance is sensual. Tumindak-tindak na yung balakang, parang, ewan ko sa lalaki, baka, Ano sa babae, wala siyang naiisip ko. Pero sa lalaki na tumitingin, baka may nabubuhay sa kanya. So for the most part, it becomes sensual. Hindi mo kaano-ano, hindi mo kakilala kung mahawakan. Pero bakit pag may tugtog na, nahawakan? Diba? Di ba no, sa mga sayawan, hindi mo kakilala ba lahat? Hindi naman lahat, diba? Pero bakit pagka may tugtog na, sila mo na, may nakikita. Bakit kaya naman mapayan? Dahil sa tugtog. Ano sa may tugtog? Yung nagpaduwakan sa'yo yan, diba? Pero pag may tugtog na, in the name of dance, mapapayan na yan. What is that? We are of Puritan stock. Kapag inom ng alak, sa atin, tayo niya, mawawala na, unless if it's for medical or medicinal purposes, no? Pero kung hindi medicinal purposes, we have state provisions. So, newness of life. Yung dating mga bisyo, dating mga gawin, nawawala na sa atin yan. No? So, kung di mo pa naintindihan niya, bilang sa Kristiyano, dapat mawala yan. Kasi nga, dating pamumuhay na yan eh. Kung tayo yung mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, at wala naman pinagsisilbihan kung di sarili, ngayon din, meron tayong Panginoon di ba? Sabi nga ng mga politician, na-appointee ng Pangulo, I serve at the pleasure of the President. Ganun din tayo sana. I live at the pleasure of my God. Kung ano yung pleasure ng Panginoon ko, doon ako bumubuhay. Doon siya napiplis. Hindi siya napiplis dito, hindi ko nagagawin ito. No? So, we live not in our pleasure, kundi ang piniplis natin sa ating bumubuhay ng Panginoon. Hindi yung karoon tayo ng attitude na pati naman yung mga ganito, nakikailangan pa. Pwede yan. Kung walang makikialam sa'yo, wala kang Panginoon. Pero ngayon meron tayong Panginoon, nire-regulate ng Panginoon natin buhay. Through His Word. Nire-regulate niya kung paano mo buhay sa Kanya. Anak? So, Romans 6:4, balikan natin yan, no? Therefore, they are buried with Him, or even to them, as life as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in Him as life. Verse 6, knowing this, our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed. Henceforth, we should not serve sin. Huwag na natin paglikuran ng kasalanan. 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God, through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should reign it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Huwag na ninyong ipakasangkapan ang inyong katawan sa kasalanan. Huwag na natin ipagamit ang katawan natin, ang mga parts natin, ang katawan natin sa kasamahan. Meron tatlong bagay na gagawin dyan. Know, reckon, and yield. Ibig sabihin ng tatlong words dyan, yung sa 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. So ano kung ating i-reckon? I-reckon natin yung ating kalalagayan na tayo buhay na sa Panginoon. Nasa Panginoon na tayo. And ano po dapat na malaman natin? Iba na ang ating posisyon. We should know that we have a new position in the sight of God. Dati hindi tayo anak ng Diyos,
anak ka na ng Diyos. Yan ang posisyon mo. Ito na dapat mong i-record. Dahil anak ka na ng Diyos at binuhay ka na mula sa kamatayan, turing mo ng patay ka na sa kasalanan yan at buhay ka na sa Diyos. At ngayon, dahil buhay ka na sa Diyos at patay ka sa kasalanan, i-yield mo na ang iyong katawan. Yield. Ibigay mo ang iyong katawan. Ipagamit mo ang iyong katawan bilang kasangkapan, no? Ng Panginoon sa kapiran. Ano po ang paraan? The way Christians go to walk. Walk circumspectly. Ano ibig sabihin ng circumspectly? Ano ay nababasa niyo sa Ephesians chapter 5 verse 16. Circumspectly means accurately and carefully. Hindi maingat sa ating paglakad. No? Walk circumspectly. Hindi maingat. And it talks about our testimony. Hindi maingat tayo. Hindi considerate tayo. Na baka yung ating pamumuhay maging sagaban sa iba na makaawal sa kaligtasan. Pero no kung narinig na istorya na kilala ko yung kumakwenta niya. Pero na po isang pastor na hanggang sa siya'y mamatay, no? Hanggang mamatay na siya. Hindi siya natigil, basta gabi-gabi yan. Lalabas niya. Pupunta sa tindahan at may ibang dalawang mil. No? Pag sinasabihin siya, pastor, ito ginagawa yan. Basta, gamot ito. Ito ang magpatulog ko. Pero tuloy-tuloy ang kanyang pagpapastor. Hanggang namatay siya. Ilang taon po niya wala na binata siya, ginagawa niya. Hindi siya nabigil. Pero ito lang mga hindi na-admire yung kanyang pagiging hindi siya plastic, hindi siya pakurbari. Pero mas maganda sana kung binago na lang yun. He's doing it. Hindi naman para na-purpose na naglalasing siya. Pero nagamit dahil na kanya. Gagawin sa sarili niya. Baka kung di siya nakakatulog, gano'n siya magkakasakit. So yun ang paraan para makakatulog siya. Or meron kong mga nutritional benefit para sa kanya ginagawa niya. Pero para sa akin, that is not walking circumspectly. Probably due to addiction or siguro force of habit. Pero sabi naman iba, meron benefit. So, traditional benefit sa kanya. Ano yung sa pastor yung tunag? Ang tunag. So, hindi siya napigil doon, no? Pastor yun, ng Baptist. Talaga ito, kilala ng marami sa akin dito. Pastor siya dito sa Bandang San Joaquin o Pasig, no? Ay, no? Hindi ko naman kinokondem, no? Na sabi ka sa paglusugan ko yun. Pangalalo siya magpapasakit, hindi siya nakakamus. At tumalang, siguro dapat mas naging maingat siya, no? So as not to destroy his testimony. It might create confusion, no? Kasi siya nakakakita, sabihin ito, naglalasing ko to. Pero, usually, exaggerated na, hindi ka naman naglalasing, pero minsan naglalasing ka. Diba? Alam ba nila na yun? Sa nakakalaman nila, yung layunin mo, diba? Agad-agad, isipin nila, lasing ko ito, pastor na lasing ko ito. So, we need to be circumspect, no? Hindi maingat. Was not to destroy our testimony and thus we will hinder the growth of new Christians. Salit na may courage sila na kumbaga may mga malalakas, mga nakunan na nakaka-encourage sa kanila na gawin sa kanila masamang bisyo. Maguhan pa lang sila, nakita mo yung mga dating Kristiyano, yun ang ginagawa. Yan, kahit ba? Hindi ko sa akin. Sisikap na ako makaalis dito.
Ito naman ang nakikita ko, no? So it might encourage or discourage new Christians or maybe Christians, or it might even confuse the unbelievers, no? Kahit hindi pa nila naiintindihan ang real score, bakit ko ginagawa yun? Agad-agad, they cast judgment already. Hanggang sa hindi nila pakinggan kung sasabihin ng Kristiyano, kung sasabihin mo, o sasabihin ng mga nag-share ng gospel. So, hindi lang yan in that area, no? Kundi sa maraming bagay. No? Ingat tayo, baka tumataya pa ito sa meteng, no? O tutugal pa tayo. So, mga ingat po tayo na baka. In the Bible, let your light so shine. They may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, walk circumspectly. And then, ano po, ang way Christian would walk, no? Sabi sa Colossians 1:10, walk worthy. Walk worthy of the Lord. Colossians chapter 1, verse 10. Sahin po natin, Colossians 1, verse 10. That ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So as not to bring reproach in the name of our Lord, and bring contempt of the ungodly on evil. So, maging pleasing, paano po ba yung walking worthy of the Lord? Walk worthy of the Lord, yan yung paglakad, ano, na nakaka-please. Ano? You walk a walk that is pleasing to the Lord. Lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Others, same lang din po yan. Ang walking circumspectly, no? To walk worthy of the Lord is to walk circumspectly. Dahil pagka hindi po maingat ang ating paglakad, it might bring reproach. No? Pagdala ito ng bad words ng mga unbelievers. Para magkakaroon sila ng chance na makapagsalita ng hindi maganda. Dahil binibigyan natin sila ng chance. Hindi may iwasan, ano, na minsan makapag-trouble tayo sa mga believers, pero ano ba tayo makipag-away? Tayo po ba nakikipag-away sa kanyang bahay? Ano? Okay naman, sabihin mo yung laman ng loob mo, ano? Pero hindi lang kasi magsalita, ano? Kaya pinasaktuan na eh. Pero kayo napurgok sa galit. Paano pa kayo magpag-away? O kayo natin doon, pinatulog sa basura. Para ba rin yung ako na rin nabas, baka anin ang basura. So, paano ba tayo magpag-away sa atin? So, maging maingat po tayo na hindi naman po magsisira ang ating pagkakaroon. Pero walang masama na sabihin natin ang ating sarobin. Masama ba magalit na kasi? Hindi naman, di ba? Ito sabi ng Bible, be angry and sin not. Di ba meron ganyan verse? Be angry and sin not. Pwede ka magalit, hindi ka nagkakasama. Pagkabuhi mo sa kasalanan, yan. Mamuhi ka sa maling gawain, maganda po yan. Pero sabi naman ng Bible, huwag lubugan ng araw, ang inyong galit. Pero yung inaalagaan ba yung galit, sino ang hindi ho sang-ayon niya sa Biblia, no? Talabi ng Panginoon, huwag lubugan ng araw, ang inyong galit. At kung nagalit ka na yung araw na ito, pagpalubog ng araw, medyo lulubog na. Todo mo na. Kasi kapag
na yan. Dapat, wala na yan eh. Ano? Wala na dapat eh. Bukasan, bura na yan. Dapat, magpuabilin na ating Panginoon. So, we need to walk worthy of the Lord, a walk that is pleasing to us, not to bring reproach and contempt. Pagili naman yung parating na lang pagbubo, kasi Kristiyano ko, bawal daw naman eh. Hindi yun, dapat magsalita tayo. Si Pedro nga, nagdala ng kapag yun. Sabay ka na. Pero doon, nagdala sa kapag. Hindi lang lang ang tabak mo, pero huwag lang haluan ng mura. Yun. Kasi pag ginaluan mo ng mura, masyado ka lang, huwag ka lang sa issue. Pero haluan mo na lang paglalit at panliit ng pagkatao ng kapwa. Parang na yun, off na yun eh. Kung ano yung problema, yun lang settle, di ba? Yun lang harapin. Pero yung sa away ninyo eh, hiniya-hiya mo na, inalala mo pa yung mga maling ginawa niya, yung mga tulong na binigay mo, at niliit-liit mo pa siya. Parang ano eh, parang bata na yun eh. Di ba? Kung ano yung problema, hindi mo na pag-usapan. Pero yung liliitin mo na yung pagkatao niya, di ba? Mumurahin mo na. Hindi na Kristiyano, hindi na yung Kristiyano. Pero i-review ko sa mali, wala makakagawa. Pero ang kasabihan sa English, you can disagree without being disagreeable. Ano yung sabihin lang? Pero hindi disagree ka. Hindi ka papayag sa mga ginagawa niya, pero hindi ka lumalabas na disagreeable na tao. Hindi ka lumalabas na lumisan. Kasi disagree ka in a nice way. Okay, so what else? The way Christians ought to walk, it is to walk in love. Diba, yan ho ang pangalawa sa pinakadakilang utos. Love God, first of all. Diba? Ibigin mo ang Diyos ng lalo sa lahat at ano po sumusunod dyan? Love your neighbor as yourself. Kaya nakabili ng Panginoon, therefore, as ye would that men should do to you, do ye also unto them. Kung nais mong gawin sa iyo ng kapwa mo, gawin mo sa kanila. So, kung natin ibahin yan, huwag niyo mo modify. Kasi, ang usual way natin na sabihin yan eh, ang ayaw mong gawin sa iyo eh, di ba? Naligo yun, yung ayaw mong gawin sa iyo. Hindi ganun yung, ang sabi ng Panginoon, ang gusto mong gawin sa iyo, di ba? No? Gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iyo. Gusto mo maging kind sa iyo ang tao, be kind to them. So ngayon, ang initial action para sa natin, hindi yung kami nag-aantay. Doon sa golden rule ng Panginoon, nasa iyo yung move. Nasa iyo yung move. Ikaw ngayon dapat yung nag-initiate, active ka. Dalawa yan, active ka, passive. Active, ito yung gumagawa ng effort. Balang araw, yan ang din ang sa iyo tao, gagawin sa'yo. Hindi yung ayaw mong gawin sa'yo, hindi gawin sa'yo. Gusto mong gawin sa'yo, gawin sa'yo. Sa'yo muna ang bumula. Sa'yo magsisimula ang lahat. Okay? So, walk in love. Ephesians 5:2, basahin ko natin ito. Ephesians 5:2, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Alam ko po na hindi ito basta-basta natural sa atin, pero maganda po na in-nurture yan. No? In-nurture po natin yan. Ephesians 5:2. Sama natin yung 1 Corinthians 13:1. Napakahalaga ang pag-ibig.
Yan o, nagbibigay ng meaning sa lahat ng ating ginagawa. Up to 3. Ano sabi sa Corinthians 13, 1 to 3? Though I speak with the tongues of men and of angels and have not love or charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Ay, napakagaling mo ng preacher, napakagaling mo ng teacher, napakagaling mo ng counselor. Kung walang element of love sa mga sinasabi mo, wala. Para ka lang doon lapang, walang laman. Para ka lang patingaw. Para ka lang talembang na wala namang ibig sabihin mo, talembang mo. Ano? Ingay ka lang, ingay. Magaling ka payo ka lang ng payo. Para sa iyo, yung payo mo, parang profession pa lang. Kaya ano trabaho mo? Guidance counselor. Ilang ginagawa, payo ng payo. Pero wala naman sa puso mo yung pagpapayo mo. Wala sa loob mo, no? Walang pag-ibig. Sabi ng Bible, you're like a sounding brass or a tinkling cymbal. At alam niyo ba malapit dito yung verse 3? Sabi niya, kahit ibigay mo pa lahat ng tinatangkilik mo para sa mahirap. Para mapakain ng mahirap. Kahit ibigay mo pa yung katawan mo, gawing lechon yung katawan mo, ipachap-chap mo yung katawan mo, gawin mo adobo. Para yung pagkain yung mga walang makain. Sabi ng Bible, walang pag-ibig yan, pinaiihaw mo pa yan. Burn. And have not charity, it profiteth me nothing. So that's how important love is. Sa lahat ng ating ginagawa, it must be motivated by love. Or it will amount to nothing. Tuturo tayo ng mga bata. Do we love what we do? When we do it out of love for Christ, out of love for God. When we do our witnessing, sama-sama tayo sa saturation, sa meditation, ano nang motivate sa atin? Kasi, ako tinext ako, kaya ako kumantay. Tinext ako ni brother kaya ako dito Anong klaseng motivation yun, no? Hindi ka pala tinext, wala sa'yo yung makakaya ko, masalita ko. Nagawa mo lang dahil duty, out of duty. Maganda rin, nagagawa mo dahil talaga naman duty natin yan. Pero kapatid, there is a higher motivation than that. A better motivation is love. You do it out of love for obedience, to our Lord. Kaya ito ginagawa. Dahil kung wala yan, kapatid, walang saysay. Okay? What else? Colossians 4:5, walk in wisdom. Christians ought to walk, we must walk in wisdom and prudence. Kahit po natin ang Colossians 4:5. Colosas 4:5. Colossians 4:5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Yeah. So what do we mean by that? It means to walk tactfully. Ganun din po yun, no? It is similar to walking circumspectly. Walk in wisdom and prudence means you need to be tactful. Sabi ng Bible, there are things that are lawful unto me, but not all things are expedient. Naintindihan ko ba natin yung 7 verse 7? All things are lawful unto me, but not all things are expedient or advantageous. May mga bagay-bagay na maaaring tama, pero hindi advantageous. So, pagka ganon, maging tactful po tayo. Maging
Kunyari, may kausap ka, Iglesia ni Cristo. Alam naman natin na allergic yan pag sinabi ng Diyos Cristo. Kung dito usapan niya muna yung tungkol sa pagka-Diyos Cristo, di wala kayong away. Ay, magkatawag. Diba? Kasi hindi siya naniniwala ng Diyos. Maniwala lang niya tao sa Cristo. You start on that. Kasi tao sa Cristo. Kailangan naman niya talaga magkatawag lang dahil sa Bible, walang pagkabusan dugo, wala pagkatawag. Pero kung unang usapan pa lang ninyo binira-bira mo na siya, no? Nilahit-lahit mo na. Impyerno ka! Pagkat hindi ka naniniwala ng Diyos Kristo, impyerno punta ko. Matutunayan ko sa Bible yan. Umpisa pa lang, hindi mo na mawisin yun. Nagkakaroon lang kaaway. You only create enemies, no? Pero kung sa una, sa pinuuna na hindi mo naman sinusurrender yung bilit mo, hindi naman nanganggalugan na hindi mo muna minention yung tama, sinurrender mo na, di ba? Hindi naman nanganggalugan na hindi mo muna i-discuss yun, sinurrender mo na. Ano yung stand niya? Tingin mo yun nasa Bible din naman. Sa ngayon mo muna yan. No? Be tactful. Yun ang Bible, no? Be wise, Pastor Church. Dahil kung sa unang usapan pa lang, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Binira-bira mo na agad. Sabi mo, kulto ka kayo. Kulto ka. Alam mo na, kulto impyerno yan. At mga alagad ni Satanas yung mga yan. Wala na. Hindi mo na magiging ang hearing niya next time. So, maging nahinga mo tayo. Walk in wisdom and prudence. Sabi Paul, all things are lawful, but not all things are expedient. They have advantage. For example, bali ka naman kumain ng pagkain sa fiesta. So, matter mo ng pag-practice. Practice mo natin. Hindi naman mas pa kumain sa fiesta. Dahil alam naman natin na idols are nothing, sabi ni Paul. Things offered to idols are nothing because we know that idols are nothing. Wala naman yan Bato lang yan Pero, if somebody gets stumbled, merong natitisod, na kumakain ka sa mga bagay na in-offer sa idol, ano yan, give up mo naman yan. Pero kung sabihin mo na, saan mo ba mababasa na masama ang kumain sa in-offer sa idol? Magbasa ka nga, hanapin mo nga sa Bible, ituro mo sa akin, nagmabasa ko. Hindi ka nakakagay ng brother mo. Papahina mo pa siya. So, bagaman lawful na kumain ka dahil idols are nothing naman. Pero at that moment, na hindi pa niya matanggap yun, huwag mo muna gawin. Hindi advantageous. Hindi yan makakatulong. Ikaw na mas nakaka-intindi. Ikaw na mas nakaka-unawa. Pagbili ka ng margin, palugit ang sa iba. Kaya mas unawain mo sila. Ikaw yung umabot sa hindi nila pagkakulawa. Hindi yung ipilitin mo, ikaw ang unawain nila. Mas tao na kayo, kung mas ikaw na nakakaintindi, di ba? So that is what we mean by walking in wisdom and prudence. Okay. So we should not do things which will keep men away from Christ. And we ought to make Christ attractive people by our lives. Maging halimbawa tayo sa Panginoon. Be samples of the Lord Jesus Christ. Sabi niya kanina sa Peter, di ba? The Lord left us His footprints na ating dapat lakaran. So maging tulad po tayo ng Panginoon. Alam po naman po natin na sa Panginoon, may mga times na meron siyang nire-review ko, pero only the Lord Jesus Christ can tell. Kasi hindi naman sabihin na may Panginoon siya. Matatanol para sa atin, mga kapatid, hanggat maaari, sabi nga ni Paul, to the Jew became I as a Jew. To the weak, I am weak. To the strong, I am strong.
Hindi naman sa nag-accommodate tayo ng kasamaan nila. Pero sabi ko, I became all things to all men. So that by headwinds, I might win some to Christ. Hindi naman sa kaso ng mga Pharisees na kung review ng Panginoon kayo mga lahi ng ulupong. Ibang kaso mo yun. Kaya sabi ko na yun. Pero yung mga nagaya ng mga publicans, sinners, nalapit sa Panginoon, huwag na natin silang itiin. Tuntok na nga, yung kanilang kalagayan. Yung mga nire-review ko ng Panginoon, yung mga self-righteous. Masyak sila. Realize nila. So we need to walk in wisdom. Maging prudent po tayo. Maging nahinga sa ating paglakas. And then finally, 3 John verse 4. Ano ilalagay? Number 7. How a Christian ought to walk. Number 7. Walk in truth. 3 John verse 4. 3 John 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. What do we mean by that? Walking in truth means we walk according to the principles of God's Word, not according to the philosophy, and psychology of this world. Hindi tayo lumalakad ayon sa pananaw ng salita ito, according to the principles of God's Word. Basically, ang mundo, ang attitude niyan, is selfish. Parang pinopromote ng mundo ang selfishness, All for self. Or selfishness. Selfishness. Yan ang ina-admire niyo. So, that is not walking according to the truth of the Word of God. That is contrary to the truth of the Word of God. Ano po ang philosophy ng mundo ngayon? Huwag ka magpa-apekto. You need to make a decision. This time, this is a decision that I make for myself. Tagal na akong namumuhay na parating sinusunod ang gusto ng nanay ko, gusto ng tatay ko, o gusto ng manager ko, gusto ng sino-sino. It's about time na gagawa naman ako ng desisyon para sa sarili ko. And then people comment attitude na parang tinataas pa na dahil yung attitude. Nag-decide tayo sa sarili natin gusto. Wala ka pa masama kung yung gusto mo, sang-ayon sa gusto ng Diyos. Pero kung yung gusto mo opposite ng gusto ng Diyos, dapat surrender mo ang gusto mo. Otherwise, that would be sinful. Alabas you are selfish. Ang philosophy ng mundo ito, here. Ang philosophy ng Diyos, it is more blessed to give than to receive. Malayo ang philosophy yan. Ang mundo ito, self-serving ang kanilang philosophy. Anong makaka-serve sa'yo? Makaka-advantage sa'yo. Pero gusto Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Malayo mga kapatid, kaya sabi ni Paul, be not conformed, Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag daw po tayong makiayon, sumunod na makiayon. Wala ito yung direksyon ng mundo, ito yung direksyon ng Diyos, doon ka umaayon, para kang sumasabay sa takbo ng agos ng mundo ito. Do not live according to the philosophy of this world. Dahil ang mundo ito, mga kapatid, this is anti-God. Anti-God ang kanyang mga philosophy. So, to walk in truth means to walk in the principles of God's Word. Biblical principles. Yan ang prinsipyo ng Bible. Yan ang walking in truth. So, yan po ang magiging natin, prinsipyo sa buhay. Prinsipyo ng sila. Alam nyo, wala masyadong mayaman sa atin. Kung meron pong mayaman sa atin, hindi naman ganun kayaman. Pero hindi po ba ang pinakamagandang may kapanganan sa bata, mga natin?
Kaya yung ating mga guiding principles. Wala na tayong may pamanang kari-arian, may pamanang yaman, o iiwang 10 milyon o 20 milyon o mga property. Pero yung makapag-iwan ka sa mga anak mo ng mga guiding principles, wala akong kapantay yan. At kapag yan, na naipamuhay mo nila, pangkat nila yan, kaya pinamuhay nila, kahit kahit nawala ka sa mundo ito, alam mo, maganda, kahirap ng buhay. Ilang nilang mamuhay, ayon sa prinsipyo, at sa dinamit. Paano malulugod ang Diyos? Paano ang bilin sa kapwa, sa paraan ng Biblia? Sa negosyo, sa paraan ng Biblia. Pakikipagkapwa-tao sa paraan ng Biblia. Pakikipag-interact with other people sa paraan ng Biblia. Prinsipyo ng salita ng Diyos ang pinamumuhay. Yun ang magandang iiwang pamana. Pamana natin, yung practice of tithing. Maganda yan. May pamana ng lifestyle ng isang Christian. Daw na as early, childhood nila, naintindihan nila yan, ipapabuhay. Kasi yan, lifetime. Lifetime na nila gagawin yan. Kapag hindi mo na-apply ng tao yan, kapatid, lifetime trouble. Makakabot. You will create troubles for themselves. Lifestyle na mag-a-attend, nagawain ng Diyos, seeking first, kingdom of God. Maganda ho, may pambulan natin sa mga bata na importante sa atin. Makikita nila yan. Ang paglaki nila, makikita na mahalaga sa atin yan. Mapahalagahan nila. Because that will protect them. Alam natin, yung pagsigla, sisilbi tayo sa Diyos. Actually, it is God who is serving us. Kalaban natin meron, service, parang dating serve tayo sa Panginoon Lord. It is actually God who is doing a service for tayo natin. Nagsisilbihan tayo ng Diyos. Dahil wala naman siya kailangan, di para magsilbihan, di ba? Tayo ang maraming kailangan. Kailangan natin matuto sa pamamaraan ng buhay, matuto sa buhay natin, kaya tinuturuan na tayo, kaya tayo po ay nagsisilbang nakikinig. So, pangalan po natin sa mga physical principles. That is how to walk in truth. Okay? That is moyo, that is yung kailangan ng Diyos at mahal at umasa naman po sa pahayag ng salita, sa umasa sa pagkakalap, sa pagkakalap dito naman naman, sa tulog po inalimit at napakailan po namin, pero maraming pagkakataon, ang hindi mo nakakalimutan. Tulungan niyo kami naman yung pamuhay, yung mga prinsipyo, ang tamang paglakad, pagkalimutan ng pagliwanag, pagtuo sa sanlibutan, being able to make Christ attractive to our hindi po ama sa akin po kasamatalang pag-walay, pag-alala ng pag-iingat sa bawang isa. Lagi na ng mga safety, ng mga pag-dumagete, Discount Friday. Hindi po ama, mga Jungida family na bibiyahe. Ingatan na rin po ama, hindi po ang kanilang mga pangangailangan. Irawas naman ng maayos ang pag-ibig kay Brother Randy, yung pag-ibig na safe. Kaya natin po ama, kasi naman po kami kalagitan ng mga kapatanan natin. May pag-ibig po ninyo ama, at kung bakit kami pagsudan, hindi naman, natin po kami pagsamatalang pag-gayrolay, at pag-bahay naman kami mas sa pag-ibig po sa weeks, at mga mahalan, at mga trabaho, at mga pag-ibig po. Muling kalusugan at gandang pangangatawan ng bawat. Kaya ng langit sa ngalan ng Panginoon.